And 10 na mag-react, and then 7 is squats din. Then conclusion 5 minutes na po. So, naintindihan ba, bro? Copy ba? Maliwanag sa akin. Copy. Sangayon. Maliwanag. Kahit hindi mo naintindihan. Sige, sangayon. So, hindi mo pa ano yung hindi mo naintindihan kasi ayokong mamaya-maya eh. Ang problema sa'yo, bro, puro ka admin yan eh. Ano yung hindi mo naintindihan? Hindi, naintindihan ko muna. Joke ko lang. Naintindihan. Ayan, nag-confirm. Okay, bro, simulan mo na 10 minutes, bro. 10 minutes. Sabi mo, start na ako, bro. Start na, bro. Start na. Alright, patutunayan ko na ang sign of the cross ay kinasihan ng Diyos batay sa Biblia, letra por letra. Ang unang talatang babasahin natin, letra por letra na kagad, wala na itong paligoy-ligoy. Ito ay presentation na kabuuan na kagad ng aking ipe-present, wala nang ilalagay sa rebuttal, wala nang ilalagay sa conclusion, so makinig kayo, no? Sa Galatia 6 talatang 14, basahin natin yung letra por letra. Subalit huwag na bang mangyari sa akin na pamute muna, bro. Subalit huwag na bang mangyari sa akin ang magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan nito ay ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin at ako'y sa kanya. So pinagmamalaki daw ni Saint Paul ang krus. Hindi siya nagmamalaki o nagmamayabang maliban sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. So ang topic po dito ay ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung pinagmamalaki niya. Sa 17, buhat ngayon, sabi ng letra por letra ay buhat ngayon, King James Tagalog, buhat ngayon na sino man ay huwag bumagabag sa akin, sapagkat dala kong nakalimbag, dala daw niya na nakalimbag sa aking katawan. Ulitin ko, nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesucristo. Sa ibang salin, ang mga tanda ng paghihirap ni Kristo. Ang Biblia, yun pala yung mark, yung paghihirap niya. At ano yun, sa talatang 14, ang subject dito, yun yung pagmamalaki sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Letra por letra. Inilimbag niya, dala-dala niya, ibig sabihin, lagi niyang dala, kahit saan siya magpunta, na inililimbag niya sa kanyang katawan. Ang tanda ng paghihirap ni Kristo, ito yung krus. Na sa pamamagitan na yun, wala naman iba. Ano ba yung tanda ng paghihirap ni Kristo? Yung sign, yung symbol. Yun yung krus na subject sa verse 14. Pagmamalaki sa krus ng ating Panginoong. So dahil ito yung pinagmamalaki natin, sa pamamagitan nito ay naipako ang sanlibutan, letra po letra, no? At katuparan yan, meron niyang prophecy dito sa ano bang version? Ezekiel 9:5, yun yung sinasabi na put a mark of the cross at the forehead. No? Imamarka sa noo. Sa Old Testament sa noo, ang krus. Sa New Testament, buong katawan sa katawan. Dala ko nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Kristo. Letra por letra na kagad, no? Letra por letra. Ngayon, merong sinasabi na unang Korinto 1:18, letra por letra na naman, wala tayong interpretation, no? Kanina New Jerusalem Bible, no? Mark of the cross, kasi sa Hebrew nun yung tau. Pa-cross talaga yun yung tau sa Hebrew. Kaya put a mark of the cross at the forehead. Mamarkahan ng noo sa krus. So ngayon dito sa unang Korinto, sa ating kasing mga naliligtas, ang krus kasi, kaya natin yan iminamarka sa katawan natin, no? Ito ay basahin ko dito, sapagkat ang salita ng krus, ang subject, salita ng krus o ang mensahe ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. So kaya pag nagsa-sign of the cross kami, yung mensahe nun para sa kanila, kahangalan.
Kaya pinagtatawanan nila eh. Ginagawa nilang parody. No, sa mga meron diyan eh, sumikat nag-viral eh. Ginawang parody ang aming ang mensahe ng krus na inililimbag namin sa katawan natin. Ngunit sa ating mga inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos, letra por letra. Unang Korinto 1:18. Napakalinaw. Kaya kayo, yung mga sila kasi yung mga kaaway ng krus ni Kristo eh. Pilipos 3:18. Ngayon, ang very illogical argument nila, very illogical argument ng mga sulpot. Pasensya na. Sabi daw sa katekism, totoo naman no, na ang cross daw ay pag-aadya sa kasalanan, ay sa kaaway. Tapos, pag nandun naman daw sa harapan ng altar, bakit daw nagsasign of the cross? Ibig sabihin daw, mayroon daw kaaway doon sa altar. Ayan po ay kamangmangan na argumento. Kasi hindi mo tinignan ang kabuang aral ng Catholic Church about sa sign of the cross. Ang sign of the cross, no, ayan po ay kapangyarihan ng Diyos para sa mga iniligtas. At to strengthen our faith. No? So yan po ay prayer sa Most Holy Trinity. Isa po siyang prayer or act of worship sa Trinity. Kaya in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Diba? So, syempre, pag nasa harap kami ng altar, tatawag kami sa Holy Trinity. Pag nandun naman, pagka meron namang kaaway or meron temptation sa CCC, iyan yung nagbibigay sa aming strength kasi kumakapit kami sa Diyos, nanghingi kami ng dalangin sa Diyos. Which is, iyan ang kapangyarihan ng Diyos, yung krus ni Kristo. At iyan ay pagtawag sa Most Holy Trinity ay worship, prayers sa Most Holy Trinity. At ito ay kahangalan sa mga napapahamak, kaya ginagawa nilang katatawanan. At nagmamanifest yan, iyan po ay aral ng dyablo. Saan po natin mabasa yung aral ng dyablo? Sa Satanic Bible. Basa sa page 24, Satanic Bible, do not call out the Father, the Son, and the Holy Ghost. Huwag mong tatawagin or huwag kang mananalangin, huwag kang tatawag sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sign of the cross yan. Ayan ang bawal, do not call out. Hindi nyo nakapansin, hindi yan nila nakita na yung aral nila, manifestation pala yan ng mga satanista, ni Satanas mismo. Kaya nga itong Satanic Bible, ito ang kabaliktaran ng Biblia. Kung sa Biblia, sa atin, ipinagmamalaki natin ang krus or mananalangin tayo sa krus, kahit yung baptism pagtawag pa rin sa Holy Trinity. Kaya nga, yung bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Di ba? Kaya nga, pansinin nyo sa last chapter ng Luke, binasbasan ni Jesus Christ ang church. Yun yung sinabi niya na bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Pagbabasbas yun sa last chapter ng Luke, babasahin ko blessings yun. Kasi iyan talaga ay blessings from the Holy Trinity. Basahin natin. No, at hindi yan alam ng mahilig lang po tumutol ng mga taga-tutol, no, sa Luke 24 verse andito sa Luke 24, no. At binasbasan sila ni Kristo na nakataas ang kanyang kamay. Sabihin, merong yung sinabi ni Jesus Christ dito sa Mateo 28:19-20, no? Ito ay pagbabasbas dito sa Luke 24 na at habang binasbasan niya sila, kanyang iniwan sila at dinala siya sa paitaas. Sa verse 50, kaniyang inilabas sila hanggang sa tapat ng Betanya at nang maitaas niya ang kanyang mga kamay, sila'y kanyang binasbasan. Ano yung basbas na yon?
Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sundin ang lahat ng mga iniutos ko. Iyon yung blessing eh. Ano ba yung bas-bas dito sa Matthew 28 to Matthew 28:19 to 20. Yun yung blessing from the Father and the Word and the Holy Ghost, one name. So anong ginawa ni Saint Paul? Kaniyang inilimbag sa kanyang katawan ang mga tanda ng paghihirap ni Kristo. Dala-dala niya nakalimbag sa katawan niya yung mga tanda, yung sign ng paghihirap ni Kristo, at iyon ay pagmamalaki sa krus ni Kristo, letra por letra. No, letra por letra, yan po ay ang aral ng Catholic Church kontra sa aral ng mga satanista at ng mga protestante. At hindi mo po pwedeng paghiwalayin ng kasinungalingan at katwiran, no? Ang liwanag at kadiliman, kung kayo nasa side ng kadiliman, wala kayo sa side ng kaliwanagan. Kung kayo nasa side ng mga satanista, wala kayo sa side ng Diyos. Yun lang po. Sige bro. So, 7 minutes question, bro. So, 7 minutes, Dagger, go ahead. Tanong ka. Ako na para ba? Tatanong ko, 7 minutes ka magtatanong sa kanya. Okay. Ang sabi mo, nababasa mo sa Biblia na ang tanda ng Santa Cruz ay ito at ilang beses mong binasa. At wala akong narinig na merong sinabing mag-antanda kayo ng Santa Cruz. Tama ba? Mali. Sa Ezekiel, hindi mo kasi inintindi. Binasa ko na nga kanina. Ezekiel Sige, basahin mo. 9:5, Mark of the Cross. Oh. Binasa ko kanina, Mark of the Cross. Hindi mo pala narinig. Basahin mo mabuti yung Ezekiel na sinasabi mo. Huwag kang pupunto lang ng salitang Mark of the Cross. Bro, Dagger. Ang trabaho mo dito, magtanong lang. Opo, nagtatanong. Kapag sumasagot siya, kasi meron siyang 30 seconds, bro, hindi ka pwede magmati. Sorry. Yun, bro. Ngayon, Okay. ako ang magsasabi kung pwede ka na magtanong ulit. Sasabihin ko next question. Okay, sorry. Okay? Okay, next question. Teka muna, hindi pa ako tapos mag-explain. Tapusin muna natin siya mag-explain, bro. Daldal kasi nandaldal eh. Sabi dito sa 4, and Yahweh said to him, go all through the city, all through the Jerusalem, kasi prophecy to Jerusalem, and mark a cross on that forehead. Markahan ng cross. Ayan. Okay. Linaw. So next question. Talo ka na. Okay, next question po. Okay na ba? Next question na, bro. Bali, tama po ba ako na ang ibig sabihin ng antanda ng Santa Cruz ay ipagadya mo kami sa aming mga kaway? Yes, kasi ito ay kapangyarihan sa mga inililigtas. Ngunit sa inyo, hindi yan kapangyarihan, kahangalan sa inyo. Unang Korinto 1:18. At kayo'y mga kaaway ng krus ni Kristo, Pilipos 3:18. Kaya pag-adya sa kaaway, kasi kayo'y mga kaaway ng krus ni Kristo. Kaninong krus? Siyempre kay Kristo. Unang Korinto 1:23. Letra po letra lahat eh. Lahat ng sasagot ko siya, letra po letra. Surrender ka na lang. Next question. Next question na po. Bali, ang sabi mo, ang tanda ng Santa Cruz ay mababasa sa Biblia na iniutos ng Diyos o ni Kristo. Tama ba? Ulitin ko, sabi dito, and Yahweh said, sa talatang 4, and Yahweh said to him, go through all the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the foreheads. Sobrang linaw. Surrender ka na lang habang may pagkakataon pa. Oh. Okay. Mapatunayan ko na yan utos galing sa Biblia. Iutos lamang ng mo. Tatanggapin mo pantalo ka na. Kaya ka nga nandito, kaya para patunayan eh. Ano bang gagawin mo dito sa debate? Di patunayan mo. Wala eh, talon-talo ka. Binasa ko yung talata, kaya mong tutulan tong talata to. Okay, salita to ng mo. Diyos. Salita ng Diyos to. Ang dali lang. Salita ng Diyos to eh. Okay, Kaya lang, Dagger. Dagger. Ay, nako.
Okay, Meron siyang babasahin ko po. Agad. Babasahin ko po. Moderator's time. Meron siyang 20 seconds, bro. Meron siyang 20 seconds para mag-explain. Huwag ka mag-back-in. Sige po, Kung sorry. ayaw mo man o gusto mo man yung sagot niya, bro, huwag mo siyang puputulin kasi oras niya yan para sumagot. Okay po, sige po, tuloy lang po. So, sige, bro. Oh, dito nga oh, yung mga mamarkahan ng krus, yung mga nagbubuntong hininga, yung mga dumadaing dahil sa lahat ng kasuklam-suklam na mga gawa roon. So kami, tatanda kami sa dala-dala namin nakalimbag sa amin yung katawan namin upang hindi kami mabagabag. Sabi ni Saint Paul, Galatia 6:14, 16. Talon-talo lahat ng mga protestante dito kahit sino lumaban sa akin dito. Next question. Next question. Next question. Asan na? Wala na. Bumaba na. Yan ang sinasabi ko. Bumaba na. Tapos na. Bumaba na. Yan ang sinasabi ko. Ayan na. Pag tinatulan mo yan, biglang magdi-disappear yan. Tumakbo na. Eh siya naghamon-hamon. Ang lakas ng ingay-ingay niya sa comment section. Hamon ng hamon. Sabi ko, ay no. Wala na. Nangyari. Nag-iskapo na. Bigyan natin yan. Bigyan mo nila minuto. Baka mamaya nalaglag lang. Mamaya nalaglag lang. Bigyan natin ng 3 minuto, bro. 3 minuto. 2 minuto. 45 na ngayon, mga 48. Hindi ganyan. Kanina, nagngingit-ngit sa comment section. Naghahamon. Ang ingay-ingay. Ngayon, bihira naman. Masyado nyo kasi minamalitang simbahan tinatag ni Cristo eh. Ibahin nyo po ang Catholic Church. Huwag nyo po kami nga sinu-sinuhin, no? Parang awa nyo na, no? May kalalagyan talaga kayo. Dripping on back for the next say song. Never tell her back that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks in the